Iko. Oh. Ito naman ang pag-usapan natin ngayon, mga kababayan. Ay nako, walang kadala-dala itong mga DDS. Mike Defensor or Mike Diferensya, pahiya po, nadurog din kaya Yusek Claire Castro, mga kababayan. Masyadong halata or halatado, walang laman ang ulo. Aray ko. Panay ang birada kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, ngayon ang kanyang mga sinabi ay ibinalik din sa kanya ni Yusek Claire at itong si Attorney Dino De Leon, mga kababayan. Ito po, pakinggan natin. Sang batayan ng plunder case laban kay Yusek, sa isang Facebook post, sinabi ni Mike Defensor na kung campaign donations ang batayan ng plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta, bakit hindi raw po nasisilip ang campaign donations sa kampanya ni Pangulong Marcos Jr.? Partikular ang mga donor na kalaunan ay naitalaga po sa gobyerno at tinawag rin po niya itong selective justice. Ano po ang masasabi rito ng palasyo? Ang problema kasi kay Mike Defensor, mas gusto niya pang idiin ang kwento laban kay Senator Rodante Marcoleta. Okay, so anong sinabi niya doon? Ang problema kasi kay Defensor, mas gusto niyo pang idiin ang problema kay Senador Rodante Marcoleta. Actually, totoo yun. Habang nagsasalita si Mike Defensor, lalo lang po, mga kababayan, nakikita ang pinagkaiba ni Pangulong Bongbong Marcos at nitong si Marcoleta. Nadudurog yung narrative nila. Well, actually, di ba alam natin, kung natatandaan nyo, hiling ito ni Mike Defensor eh. Aray ko. Sabi niya dati, mga kababayan, bakit daw ang isang magnanakaw, no, walang kaso? Pero yung tumulong sa magnanakaw, may kaso. Aray ko. Naalala nyo yon? Mga kababayan, ayan, nagkakaso na. Sabay-sabay na kayo. Aray ko. Hindi lang si Marcoleta. Kasama ka. At yung dalawa na nanahimik, ayaw pangalanan, ayaw magpakita ng muka. Damay na rin. Unang-una po, naisip po ba niya na at the time nang tumakbo ang Pangulong Marcos Jr., siya ay pribado. Private citizen. Correct. Iba naman po ang sitwasyon ni Senator Rodante Marcoleta. At that time, siya ay congressman. At inamin niya sa kanyang programa na ayaw ipaalam ang identity ng mga donors. Sabi nga niya ay marami sila. Kaya nga iniisip ko yung tatlo ba, ayun na ba yung marami? O baka meron pa, more than 3. Well, sabi ni Senator Panfilo Lacson, hindi lang daw 75 million ang natanggap ni Senador Rodante Marcoleta. Marami pa daw. Aray ko. Aray ko! Mga kababayan, saan kaya nakatago? Sino-sino kaya yun? Ayon po sa kanila, ha? At sinabi niya ay ibibigay namin sa ito at ito ay gawin mo na lang utang na loob. Tama. So magkaiba po ang sitwasyon at estado ng Pangulo at the time na tumakbo siya, siya ay pribado. At at the time, Congressman Marcoleta ay isang congressman. Pangalawa, si Senator Rodante Marcoleta, hindi po niya dineclare ang sinasabing pondo. Ang 75 million pesos ay hindi po nakita sa SALN at hindi rin po nakita sa SOSEC. Taliwas sa pagkukumpara ni Mike Defensor dahil ang Pangulo, kompleto ang pag-report sa SOSEC. Correct. Kung hindi ito uminit at hindi ito na-issue, yung 75 million ay hindi nyo makikita kung saang record. At Yun, tama yun. Kung hindi uminit ang issue na to, kung hindi dahil, mga kababayan, sa awayan nila ni Ping Lacson, at hindi ito nabanggit ni Ping Lacson, at hindi po naimbestigahan ito ng COMELEC. Kasi nagkaroon ng motu proprio investigation ng COMELEC dahil po sa issue na ito. Mga kababayan, di ba? Nag-imbestiga sila ngayon. Nakaligtas dahil sa Piñera Doctrine or Pinera Doctrine. Pero mga kababayan, hindi siya nakaligtas doon sa kaso po niya ng PD46 at RA 7080. 'Di ba? Dahil ang kanya pong rason, hindi pa naman eleksyon, 'di ba? Hindi pa naman eleksyon na, hindi pa ako kandidato at that time. Aray January ko. ko natanggap 'yan. Ako po ay congressman 'yan. Oh. Yabang eh.
itanong na rin po kay Mike Defensor, Oo. kung binayaran nga ba niya yung donor's tax, ang sabi Okay. niya ay oo, kailan niya ito binayaran? Yan, may point si Attorney Claire, mga kababayan, kasi ang pinapalabas nila, ito ay binayaran. Maging itong si Marcoleta tinanong ng international media, sabi niya, binayaran naman daw yan. Pero hindi nila, mga kababayan, hindi po nila nililinaw kailan ba binayaran yung donor's tax. Okay? Binayaran yung donor's tax after po mag-imbestiga ng COMELEC. So, ibig sabihin, kung wala, hindi uminit yung issue, okay, wala na. Walang record ng 75 million na yan. Diba? Hindi nyo makikita yan. Wala rin, hindi rin sila magbabayad ng tax sa BIR kung hindi po yan na halungkat. Kung nanahimik or kung nabaon na lang yan sa baol, wala po tayong makikita. Hindi sila magbabayad. Wala silang intensyon para magbayad. Mali yung sinasabi nila na nagbayad naman sila, wala naman silang tinatago. Bali! Walang tinatago nung nabisto. Napilitan sila magbayad. Dahil kung hindi sila magbabayad, baka sila pa ay makasuhan. Aray ko. Diba? Binayaran ba niya to matapos na uminit na lang yung issue at nabanggit ang patungkol dito sa 75 million Correct. pesos? So, yun po ang malaking pagkakaiba. Kaya huwag niyo pong ikumpara dahil ibang-iba po ang nangyari at ginawa ni Senator Marcoleta sa pondong 75 million pesos. Okay, ihabol ko na lang din. Meron lumalabas ngayon na kanila pa palang mga kababayan, pinagkakalat na kung saan po etong sabi nila, kala ko ba bawal tumanggap ng pera doon sa mga nakaupo sa gobyerno. Kasi ang pinapakita nila sa post nila, nandun si Lagdameo, nandun si GM Mel Robles, nandun itong si Secretary si Chu, di ba? So, Secretary, SAP at GM ng PCSO. Yun ang kanilang pinapakita. So ngayon ang sinasabi, wala namang wala pong nagtatama, 'di ba? Sana itama nila. Kaya lang wala nagtatama, pinababayaan nila ng mga tao nang iniisip doon ay itong mga tao sa gobyerno, 'di ba? Tao daw sa gobyerno, bakit tumanggap si Pangulong Bongbong Marcos? Bawal din daw na kumuha ng pera sa gobyerno or tumanggap ng pera galing sa gobyerno. Mali. Okay? Mali yung inyong narrative. Kasi at that time maliwanag si Laurel Chu, si Mel Robles at itong si Sap Lagdameo, hindi pa po sila Sap, hindi pa po sila secretary, hindi pa po sila GM nung panahon na yon. Na-appoint lang sila nung nanalo si Pangulong Bongbong Marcos. So, ibig sabihin, wala pong irregularity, wala pong mali doon sa kanilang pagdodonate dahil hindi pa sila taong gobyerno at that time. Ang narrative ng mga DDS, nakapwesto sa gobyerno, pwede palang magbigay sa isang kandidato, bawal yun. Diba? Pero wala po, mga kababayan, na isa man sa kanilang mga DDS, sa kanilang mga post, ang nagtama sa narrative na yun. Pinaninindigan nila, hinahayaan nila ang mga DDS na lalong maging tanga at bobo, malugmok na lang sa kumunoy na hindi nila malaman, mamamatay na lang sila sa mundo. Diba? Hindi pa nila alam ang kanilang sinusuportahan ay pinaglololoko na sila. Aray ko. Oh. Diba? Ilalabas din ni Marcoleta kapag nahiring na siya sa Sandigan Bayan. Ano ang ilalabas niya? Okay? So, ito pa, pakinggan natin. Kanino ba nakuha, mga kababayan, yung idea ni Mike Defensor? Okay? Kanino nila nakuha yung idea na itong si Sap Lagdameo, si Mel Robles, at itong si Laurel Chu ay mga donor o nagbigay ng napakalaking halaga
para sa kampanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito, mga kababayan. Sa sinabi ni Mike, statement ni Mike Defensor, no, ay Oo. may kaso siya, well, kasuhan niya on the proper forum, that's first. Second, saan ba nakuha ni Mike Defensor yung mga supposedly donors ni Pangulong Bongbong Marcos? Nakuha niya sa SOSE. Direklara sa SOSE at binigay noong mga panahon na kandidato siya. Diba? Public official din ba? Si Bongbong Marcos o panahon na hindi. Ang laki na kasi ng difference eh. And in these, ito yung mga nuances na dapat watch ng abogado na katulad ni Marcoleta. Si Marcoleta, public officer siya noon. Si Bongbong Marcos, si Che. Tinanggap ni Bongbong Marcos kung panahon na kandidato siya, si Marcoleta way before. No? And napakalinaw na congressman itong si Rodante Marcoleta, and that's a violation of the anti-plunder law. So, ang laki ng difference. Ang laki ng difference. Time frame pa lang. At ang pinakamalaking difference, dineklara sa SOSES. Siya, si Marcoleta, siya mismo nagsabing hindi niya dineklara dahil tinanggap niya lahat yung mga donations na yun. Pero sir, Napakaligaw po sa plunder law, no? Hindi po kailangan public funds. Yun yung sa A, yung sa B, nakalagay po yung ill-gotten wealth, pagkakuha ninyo, even by means of donations and gifts. So, the plunder law did not make the decision of public funds lang. Pagka by virtue of your office, nag-accumulate ka ng ill-gotten wealth, which includes gifts, no? Kasama po yan sa plunder law. Basta ma-cost yung, ma-breach yung 50 million, and it is a series of acts. Lahat po ng elemento na ito present eh. At ang pinakamaganda po dito, again, malinaw na naman yung ebidensya, siya. Para bang yung sinabi may nagpa-open na raw pinakuhang assassin. Di ba nakikita din yung similarities dito? Tapos, pipigit na naman yung mga mata natin. Sino ba nagsabi ng affidavit ng donation na nag-donate way before election period? Siya. Di ba? Siya mismo ang nagbigay ng mga ebidensya dito. Napakalinaw, sabi ko nga eh. Again, let's keep sa locator eh. And at the very least, sabi niya sa interview, di ba? Sabi niyo natin Marcoleta. Eh, akibat na dito donation eh. So, hindi ko na lang dineklara. Oh, ngayon, clear. Tumagat siya ng 75 million. Hindi niya dineklara doon sa kanyang SOSE. Hindi natin alam kung saan niya ginamit. Eh, binulsa niya. Or, kung hindi niya binulsa, that is for the court to decide. Present evidence. But in the meantime, there is probable cause. There is reasonable certainty of a prima facie case that will lead to reasonable certainty of conviction. Yeah. Ang sinasabi kasi ng mga DDS ngayon ay ginamit daw ito sa campaign. Okay, granting kunwari ginamit sa campaign. Pero ganito kasi ang tanong. Maliwanag yung pag-amin ni Marcoleta at that time, sabi niya, tinanggap ko yung kanilang hiling, 'di ba? Nagbigay sila ng 75 million. 30 million kay Defensor, 20 million kay Biray, tapos another, basta a total of 75 million, mga kababayan. Ngayon, 'di ba ang kanyang scapegoat ay binabanggit niya na sabi niya, hindi pa naman ako kandidato at that time. So hindi ako saklaw ng election offense. Okay? So mga kababayan isipin nyo maigi, hindi pa ako kandidato at that time nung tinanggap ko yon. So ibig sabihin, tama yung binabanggit ni Atty. De Leon, hindi mo pa ginamit. 'Di ba? Hindi mo pa ginamit or maaring hindi mo talaga ginamit diyan sa campaign mo. Kasi nung panahon na yan, sabi mo, hindi pa ako kandidato. So ibig sabihin, mga kababayan, pinark mo muna, binulsa mo muna. Aray ko. 'Di ba? Itinabi mo muna. Tama? Iyon, bilang isang incumbent public official under PD 46, bawal tumanggap ng any amount, 'di ba? Ng gift, lalong-lalo na kung hindi mo yan asawa, hindi mo yan anak. So maliwanag 'yun. Tapos sasabihin ng iba, mga kababayan, aray ko. Di ginamit naman eh. Si Marcoleta nga nagsabi, hindi pa eleksyon yan. Hindi pa siya kandidato. So saan niya gagamitin yun? Kahit pa sabihin ninyo, hindi ginamit naman nung eleksyon Ang point dito, nung tinanggap niya, siya nagsabi, hindi pa siya kandidato. So ibig sabihin, binulsa niya muna. Tama? Aray ko. Oh. Hindi natin alam kung anong pinaggamitan niya muna nun. Hindi nyo rin alam. Baka mamaya, binulsa niya yon, tapos yung ginamit niya sa campaign, yung sarili niyang pera. Aray ko. Diba?
yun eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang pinakamatibay na ebidensya laban kay Marcoleta, siya mismo. Aray ko. Sabi ni Ron Reyes, correct, GP. Sabi ni si Sir Willie, DDS Garod, utak imbornal. Aray ko. Tama po, boss GTR. Si BBM, pangkaraniwang citizen at that time, way back then, 'di ba? Yung kanyang mga donors, pangkaraniwang private citizen at that time, way back then. Oh, si Marcoleta, congressman. Oh, ano pa pinagkaiba? Si Pangulong Bongbong Marcos, sabi nga ni Attorney De Leon, saan ba nakuha ni Defensor? Paano niya nalaman na donor itong si Lagdameo, si Laurel Chu at Mil Robles? Nakita niya sa SOSE. Kasi nakalagay sa SOSE, ibig sabihin diniklara sa SOSE. Ibig sabihin, yung guidelines, mga kababayan, ay sinunod ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala siyang tinatago. Unlike kay Marcoleta, mga kababayan, siya mismo ang umamin, ayaw niyang pangalanan. Dahil kapag inilagay mo, mga kababayan, dineclare mo sa SOSE, lalantad yung pangalan. Diba? Oh. Sabi ni Jura Greta, exactly Sir GP, ibig sabihin, sa bibig mo po mismo ni Marcoleta siya nahuli. Ebidensya yun laban sa kanya. Mabigat. Mabigat na ebidensya laban sa kanya. Hindi na kailangan, mga kababayan, makipag-argumento eh. Prosecutor mag-aantay lang, gaganyan lang yun, oh. Makikinig lang, 'di ba? Wala na, huli na si Marcoleta. Halak ka. Oh. Eto pa isa, mga ka-GP Natics. Dahil nga itong si Marcoleta